Habang bumabiyahe nga kami ay inabutan na kami ng halos madaling araw sa kakahanap ng ligtas na parking spot para magpalipas ng gabi. Buti na lang at merong isang follower na nag-chat sa amin at nagsabi siya na pwede na kami makiparking sa harap ng bahay nila. Tapos pinapasok pa nga nila kami sa loob ng bahay nila, pinatulog at pinagamit ng CR. Sobrang thankful kami dahil sobrang bait ng follower namin. Kinabukasan naman ay meron ding isang follower na nasa abroad na nag-chat sa amin at pinapatuloy niya nga kami sa farm nila. Huwag daw kami mag-alala dahil libre lang daw kung kami ay magpa-parking doon. At pwede na kami magstay kahit gaano katagal namin gusto. Meron daw doon kubo, CR, tubig, pero walang supply ng kuryente. Nagulat nga kami dahil meron ditong napakalawak na taniman ng mais, mga baka, tapos napakatahimik pa dahil wala kami ditong kapitbahay. Bata pa lang ako, gusto ko nang malibot ang buong mundo. Ngayong malaki na ako, simulan natin sa paglilibot sa buong Pilipinas, kasama ang tropa, pamilya at mga bagong makikilala. Bumili ako ng lumang jeep na hindi na ginagamit at i-convert natin to para maging camper jeepney. Lalagyan natin ng kwarto, CR, sala, kusina, top load at may solar sa taas. Para kasaman tayo mapadpad, ready tayo. At pag napadaan kami sa probinsya nyo, tada! Sama! Magsisisi pangako yan sa'yo. Dahil ilang araw na nga kaming tuloy-tuloy sa pag-renovate ng bahay jeep, ay naisipan muna namin magpahinga at mag-road trip ngayong araw. Bali siyang pala kami ngayon lahat guys. Si Doy at Tito Boyer ay naka-convoy gamit yung tigis ng motor namin. With you there is trouble. It's hard to confide. You move my world right every time. Sprinkle magic in. You belong with the fairies. No matter what I say. Dito kami napadpad sa Extract Brew sa Ingoog City. Ayos din pala tong napuntahan namin dahil ang gamit nilang kape ay galing mismo sa farm nila kaya daw pinipili nilang mabuti ang bawat butel para sigurado ang quality talaga. At dahil meron nga silang sariling farm ay kaya nila magbenta sa halagang 99 pesos lang. At bilang mga coffee lover nga kami, masabi namin na pasado siya sa panlasa namin at nagustuhan namin ang kanilang timplada. At yung presyo 99 pesos, kaya niyang tapatan yung mga mas mamahalin at mas kilalang mga coffee shop. Tapos in-invite ko sila na pupunta lang talaga sa coffee farm para Ano kaya bukas? Kasi bukas, sa Sibulig sila, bago pumunta ng Cagayan de Oro. So ang last night namin bukas, sasamahan namin sila doon sa Sibulig. So pupunta na lang kaya kami doon ng mga alauna, diretso na sa San Isidro. alauna na kapot? Oo. Pwede. Di ba sa San Isidro lang? Asa ba nag-yun? Turn, well, seize the
Nung nakaraan nga guys, ay nakabit na natin ang tiles sa lababo at flooring ng bahay namin umaandar. Hindi mawala ang tingin namin kung magkakrak ba at maghihiwa-hiwalay ba ang mga tiles na nilagay namin. Ang plano, kung mababasag man sa unang lubak ay hihinto agad kami at ititigil muna ang biyahe dahil delikado sa loob kung aandar kami na basag-basag ang mga tiles. Dahil pwede kaming masugatan at mag-cause pa ng mas malaking problema. Guys, tignan nyo naman, ganito yung pinapasok namin, ganun ha? Okay pa naman yung tiles. Joke lang. So mga halibot, kung kaya muna tayo, importante kumain. Magano na. Pinapasok na namin ang magandang looban. Ang ganda ng kalsada. Grabe ha. Si ate takot na takot pero kumakain pa rin. Ganyan kami dito, importante busog. Bawal matakot. So straight na. Kasama pala natin ngayon mga kalibot si Ate Gia. Ayan. Nauna na dun yung kasama natin, ang kanyang baby loves. Grabe guys! Huwag na! Alam mo anong ginawa niya? Take me back to the old dirt road where Mama and Papa used to go. Let's sing all them songs from a long time ago and pine for them old days of yore. Well, let me run through the breeze like the leaves on the trees. Let me fly like the leaves when they fall. Well, let my mind go serene like a cool water stream that runs. So mga from the kalibot, mountain. dito na kami sa San Isidro, Barangay Lunutan. Grabe guys, tinan nyo oh. Ito yung Mount Lumot saka, anong bundok nga ito? Mount Sumagaya. Ah, Mount Sumagaya. Ayan guys. So guys, meron tayo dito mga followers na dito sila nakatira. Binisita natin. Hello po. Diyan bumagsak yung ano, di ba? Yung aeroplano? Flight 1387. Tapos mga kalibot dito naman oh. Ito ang Balatukan. So guys, papayta namin sa inyo yung Balatukan. Ito guys, ang Mount Balatukan. Oh, grabe oh. Tapos ayun sila guys, si Dean saka si Kuya Val. Nagbabaki ng jeep. So di ko maturo guys kasi may karga. Ano tayo? Ay galing? Ganda po doon sa kapihan. Ganda? Marami pong kape. Uy, may ano pa sila dito. Araw-araw po dito kape. Wow! Saan to galing tubig na to? Doon po. Tubig. Oh, Ganda po. ah, hello po. Gandang hapon. Ako mga doy. Ang bigat, grabe. Ay, si Fred. Agay. Saan po galing yung tubig na to? Dam site. Ah, so only ang tubig po ano? Only. Ito na po yung kamukha ng pandilig-dilig ano. Tapos dito guys, pwede raw dito uminom ng tubig. Inom tayo.
Pwede dito kami ng tubig kasi yung tayo. Grabe, parang may yelo. Ang lamig. Grabe guys, isipin nyo, ganito araw-araw nyo may kita. Ano pong tanim yan? Ito yung parang gabi, ano po yan? Gabi. Ah, gabi yan. Gabing panggata o yung laman ng ilalim? Yung ano mo banat mo Same. Yung root crops? Ginagataan din po yan sa inyo? Oo. Yung dahon? Ay, hindi. Kasi hindi uso yung laing sa amin dito. Ah. Hindi kami marunong. ginagata sa inyo, no? Pati nga po yung, di ba yung talbos ng kamuting kahoy, hindi rin kinakain sa inyo? Kinakain namin. Pag kinakain nyo? Pero yung dahon ng gabi, hindi kami marunong magluto ng laing. Ah. Ano yan? Oo, sige. Ginamos with ano? Ay, banana with ginamos. Oy, si Kuwate. Si Kwate. Si Kuwate eh guys. Oh, yan. Oh, sa inyo? Ay, sa akin to? Sa iyo. Yun. Thank you. Ginamos. At saka uyap. Ba't ganyan ang parang kulay? May ano? Maraming sibuyas. Ginisa pa yan eh. Ano na, yun ang trip namin dito. Bagoong. Yan yung trip namin. Ay, iba rin to. dito sa ano. Iba rin to. Uyap or bagoong. That's alamang sa atin. Nga to eh. Diba? Ito naman yung kamote. At na, meron Itong lettuce, tanim nila dito? Yes, ayun o. Ay, yun nga guys, oh. May mga tanim ng lettuce. Kape, kape. Yung kape, yan. Ayan. Ito guys, oh. First time ano? Wow. Kain tayo, kamote. Kamote. Ganito lang buhay, pakapi-kapi. Sino mo? Friend, help, friend. Come on. So mga kalibot, nandito tayo ngayon sa Sitio San Isidro. Sitio San Isidro Barangay Lunotan. ng Barangay Lunotan, Sibolig Hills. Mayroon kang ano, translator. Ay, Sibolig Hills ba to? Iba pala to? Lakas na ate guys, may baby pa yan. Dalawa pa sila, partida. Te, panis ka pala kay ate oh. Dalawa pa sila dyan, partida. Baby niya pa. Di mas malapit si ate, may kaping dala oh. Relax lang ah. Anong lasa nito? Ito, matamis ito. Ito? Matamis? Matamis yan. Talaga? Kahit doon mo nabuksan sa loob. Ba't matamis? Siyempre, Ganun talaga ang kape? hinog siya eh. Berry. Berry pa lang eh. Di ba si Tita Edge mahilig sa berry? Yan ang ano. Ito yung binibilad. Oo. So paano ginagawa niyo po? Kakagitin niyo muna lahat? Hindi. Gigiling. Floaters muna. Pagkatapos ng floaters, kasi yung nagpo-float, yun yung may defect. Yung mga parang sa Ito po. Yun yung good. Oh, yung parang sa mga fruits. So yeah. Ito. Tapos, pagkatapos, pinipil namin. May manual peeling kami doon. Walang peeling machine. Tapos, binibilad. Pagkatapos ibilad, i-roast na. Ang maganda ka nito kung marami kang alagang musang eh. Kasi yung pag-itain na nila yan, mas mahal na yan. Yung ano, Oo. 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 Wild. Talaga?
Yung dumi na nila, pero puro buto na yun, puro ganyan na yan. Ito naman kasi kinakain. Paano pag tao yung tumae? Wala eh. Siguro gawin mo lang. Nasa isang buwan yan lang kakainin mo. Pinakain sa Thailand, elepante. Oh, elepante. Elepante na yun sa Thailand. Yun yung tinatawag nila kasi Sa pure na ganito yung pinapakain. Black ivory. Ang mahal nun. Talaga? Mas Dun sa mahal na Thailand. pagka Pero ganun eh. dito, Gempento tayo. Ito naman. Alaga ka na maraming musang. Tapos pagkahinog na lahat, bitawan mo yung musa ka lang, kanya-kanya. May range ng tinatali. Tapos? Yun yung nag-harvest sa kanila. So, pag di nyo napita silang kakain? oh, sila yung kain. Minsan tinatali dito sa puno. Tapos yung Pag cook na nila, yun yung ginagawang kapin. Inihiwalay nyo yun yung galing sa usang. yung Hindi kami makakuha Yung- dito kasi wild kasi sila. Yung ibang farmers, tinatali talaga nila sa pino. para pag hindi lalayo. Kasi yung hinahanap nila yung lang sa Oo, ang galing no? tae. So guys, sama namin sila ate, ang may-ari ng lupa dito. Tatlo yan sila guys. Hulaan nyo nasan yung isa. Nasa dyan ni ate. Yun po. Hindi mo ito pwedeng kitasin kasi bawal. Di ba ganito ka sa Mount Lumot, Doy, di ba? Mosi Forest. Mosi Guys, oh. Ate hectares yung binibenta. Ay, isang hektarya na. Kasi yung dalawa sa inyo, may iwan. Kasama natin yung may bahay doon. Ayun sa baba. Ang ano po dito, pwede nang mag-alaga ng manok, ganyan, baboy. Walang additional permit po. Wala. Free ka dito. Kahit ano. Maraming yung kambing, baka. Tatakbo mo ng maraming manok. Kambing. Bayo. Hindi yata obrang kambing dito kasi paginaw. Palaging umiiyak. Ganon. Pwede, may yan siya. Di ba? May point siya doon. Guys, so, nalalaglag lang yung mga buto. Tapos na yan, tumutubo. Ang kinukuha namin at saka ililipat, binabaging namin. Para di sila matagalan. Bye-bye! So yan guys, alis na tayo. Para tayo sa kabilang spot. Si Doy guys, naka-motor. Si Tito, saka si Jace, sa motor. Meron ba dyan? Tara guys, tara. Let's go. Let's win. Let's win. Bye-bye, guys. Shake praise na naman ng mga first. I burned out like a wandering ember. I shone bright, then my journey was over. What I sought when I ran was back where I began. No matter the rain, no matter the storm, I'm coming home. I'm coming home. We've opened the gate. Don't turn off the light. I'm coming home. Well, I scratched in the dirt for a while. I gained all that I knew about. Hello sir, man. Long time no see So guys, nagsayang tayo dito sa loob ng jeep. Yun o. And kita nyo mga kalibot yung usok kayo no. Hinihigop lang exhaust natin, gumagana siya. Kaya ngayon guys, kapag magkasayang tayo dito sa loob o magluto tayo sa loob ng jeep, hindi na siya ganoon kainit. Sarap. Tapos guys, mamaya dito natin itong laing. Magano to sa amin, mag 1 month na siya. Price pa yan. Hi mga kalibot, so for tonight ay magpe-prepare na po. Tapos ipapakita sa inyo ni Jace yung ginagawa ni Ate Eds na salad. Wow! Train ka po kung ano?
Wow, ang dami ah. Hindi po sila guys. Mga milyonaryo nag-uusap. Ito po guys, ang inihaw. Wow. Sa burrito ko sana. Ito po tayo ngayon sa Sibalagkit. So guys, yung inihaw na tilapia. Tapos Ganyan yung banding nila ngayon dito. Tapos to guys, yung gawa ni Sir Bobby, yung turbo chicken. Inihaw na chicken. Ang tawag dito, Teds? Salad. Inihaw na tilapia. Ito daw guys, inasal. Chicken inasal. Kasawan. Kinataang dahon ng kamoting kahoy. Ang bangus. Ito guys, yung laing. 1 month na to sa atin. Guys, kumakain na kami. There's a new day that will come again tomorrow. There's a new day to wash away the pain. There's a new day to take away your sorrow. And the old ways get washed out by the rain. Darling, you've got to keep holding on through the night, 'cause I promise you this: if you try to get some sleep, if you give up the fight, if only just for a bit. So mga kalibot, gumagawa kami ng lock ngayon. Galing kami si Bulig kahapon. Susi na yan guys. Nilagyan pala namin ng kanya-kanyang lock ang mga drawers para di siya bubukas kapag bumabiyahe kami, at saka para merong sense of privacy ang mga maglalagay ng gamit dyan. Sa gilid siya. Di ba, alihan natin ano. Sige. Ouch. Okay. Ouch. Ouch. Bakit to? Ouch talaga. Tumusok yung kamay ko. Ngayong araw na rin pala ang pag-alis namin dito sa Ingoog City. Yung dapat na isang araw lang at dadaan lang kami, ay inabot na nga kami ng 3 buwan sa pag-stay dito. Dahil magandang lugar, malamig ang klima, at napakabait ng mga tao. Bye-bye po! Bye-bye! Bye-bye po! Kaya naman, yung mga naging kapitbahay namin dito sa Daang Lungsod ay talagang nakilala na rin namin. Isa rin to sa mahirap kapag lilipat pa kami ng lugar, ang pagpapaalam. Pero masaya kami dahil nakilala namin sila at dito ang naging base camp namin for 3 months. Nagpa-pedicure tayo. Tayo po ay pupunta na ng Cagayan de Oro. So this is our last day here in Ingoog. And we're very grateful sa LGU ng Ingoog City and sa lahat ng mga nakilala namin dito, mga naging kaibigan namin, lahat ng mga experiences namin dito, hindi namin kayo makakalimutan. Parang hindi na babalik, no? Pero matagal na sigurado ako. Sa tagal namin naglilibot, alam nyo na matagal na kami makakabalik. So, see you Cagayan de Oro! Dabal, kalati Gia po tayo. Kalati Gia, tama? Kalati Gia daw po. Tita, paalam ka na sugod kayo. Ay, sa Ingoog. Thank you, Kingo! Kingo! Bye-bye, the C3!
mga kalibot, pupunta kami ngayon muna ng Galati Gia. Siyempre, and kasama pa rin natin sila Kuya Bal. Siyempre, driver yan eh. And siyempre kasama din natin si ate. Siyempre. Grabe guys, ang dami namin magagandang alaala dito sa Hingoog City. Hindi namin makakalimutan ang Hingoog at sigurado akong babalik kami rito dahil ito ay para naging tahanan na rin namin. Umuwag lang, no? Amazing. Tara. So mga kalibot, dandahin natin kaya kasi yung iba nating gamit, iwan natin dito as remembrance. Yung iba kasi dun guys, parang iwan ko para palang araw kunin ko, papadala natin sa Cavite para maging parang museum ng bahay. Medyo pabilig mo. Ano? Masama pa ramdam niya. Oo. Ano? Ay kayo itong ano? Ay, kinarga niyo pa dyan? Oo. Ito is sa inyo na yan, itong nasa taas. Tapos may paparequest sana kasi medyo itong dati namin kusina yung sa headboard. Baka pwede mong itago balang ano, papadala ko sa Cavite pag gagawa ko ng room na parang memorabilia ba ng bahay. Okay. Okay. Hello po. Okay. Yan ba? Sige. Kung ano yung mga needs mo? Medyo ang papatago ko sa'yo. Okay. Mami, ipaano mo na. Kasi ipapatago niyo yan. Kailangan to ma-preserve nyo. Dyan lang muna doy. Ilalagay ko to sa ano doy. Ayan doy. Hindi na lang doy. I-arrange ko yan mamaya doy. I-arrange ko to mamaya. Gawin ko rin itong punuan, upuan dyan. Oo. Biyahe kami. Okay. So paano? Ingat-ingat kayo. Nay, bye po. Salamat po. Okay lang, maganda ka pa rin, Gia. Always beauty. Bye-bye, nanay. Pagbalik mo sa Eureka, daan ka rin Opo, doon. pupunta pa ako ng Eureka. Bye-bye po. Tatay, bye-bye po. Tay, salamat tay. Okay, bye-bye. Hanggang sa sunod po ulit. Bye-bye ka na. Bye-bye. Ang malit alpa. Bye-bye, nanay. Si Alpa. Thank you. Sige po. Sa susunod. Kita sa Thank you. Hanggang sa muli. Sige, ingat. Aalis na po sila. Thank you po. Okay na kami. Ayan. Okay na. Okay na. Ilipat na nga tayo ng bagong bayan. Tuloy pa rin ang pag-explore natin dito sa Northern Mindanao. Magdadalawang taon na pala kami naglilibot sa buong Pilipinas habang nakatira dito sa bahay na umaandar. Habang bumabiyahe kami ay naisipan niya suklayan ni Mami si Pacman dahil buhol-buhol na naman ang mga balahibo niya. We all live on time we borrow. Kaya yan nga guys, makalipas lamang ang ilang minuto, nako, sobrang sarap na agad ng tulog niya. But gone tomorrow, like a spark flying in the wind. At dahil malayo nga ang biyahe namin ngayon, ay natulog na nga rin muna ako. Isa to guys sa gustong-gusto namin sa bahay jeep. Yung nakakahiga kami, nakapagpahinga at nakakatulog kahit umaandar. Amazing! Bye-bye muna kayo sa akin. Ingat! Shout out! Salamat po! Thank you po! And the drums of war are getting louder, a sound you never heard before. Kamusta po ang biyahe? Dami checkpoint. Okay lang ang checkpoint. Kamusta biyahe? Okay lang? Ayos lang. Ayos lang. Ayos good. Ayos good.
Ito, okay lang? Okay lang. Puro checkpoint eh. Tara. So guys, tatawid na tayo guys para bumili ng pinakamasarap na lansones tayo. Maya-maya guys ay huminto nga kami dahil meron kaming nadaanan na nagtitinda ng lansones. Nagpila sa lansones. 120. Isa ka kilo? Pero grabe guys, sobrang mahal pala nito kapag hindi season. Kasi noong November, pagdating namin sa Hingog City, ay makakita ka nito sa palengke ng 15 pesos hanggang 25 pesos lang ang isang kilo. Amazing! Tapos kung pupunta ka naman sa farm, ay makakabili ka ng 10 pesos per kilo hanggang 5 pesos per kilo lang. Wow! Pero ngayon guys, grabe, 120 pesos ang kada isang kilo. Balak sana namin bumili ng 5 kilo, pero dahil meron siyang kamahalan, ay bumili na lang kami ng 2 kilo. Tuloy na ulit ang biyahe namin. Ito pala guys, papakita ko sa inyo yung ginawa naming lagayan ng mga snacks at drinks. Amazing! Bali, kapag nakapaglagay na kami ng malaking TV sa loob ng bahay key, Wow! ay diyan kami kukuha ng mga snacks habang nag-movie marathon o kaya habang nag-videoke. Pero ngayon, lagayin muna yan ng pagkain dahil wala pa kaming pambili ng TV. Guys, bibili kami ng sinaing. Tara kuya. Tara, dali. Favorite yan. Tara. Tapos guys, huminto nga kami dito sa bayan ng Salay para bumili ng pang-ulam namin mamayang gabi. Hoy, boss! Salay. Saan pa kayo galing, boss? Sige, ingat kayo, boss. Thank you po. Guys, bibili kami ng sinaing. Wala pa kasi kaming naisip na paparkingan at kung maabutan man kami ng alanganing oras sa daan, ay at least meron kaming hapunan mamaya. Tapos mag-asayang na lang kami sa kusina para mas makalupit. Ayun! Amoy ko lang. Pagpila po? 60. 60. Usa. Nakita nga namin dito sa ate na may malaking kaldero sa tabi ng kalsada. Nagtanong nga kami kung ano ang laman yan at ito pala ang tinitinda niya. Ang tawag daw dyan guys ay inununan. Ito raw ay parang sinaing ng mga taga Batangas. Pagkain namin. At parang paksu naman ng mga Tagalog. Amazing! At napakatagal nga raw lutuin yan. Mula umaga ay papakuluan daw yan hanggang madaling araw dyan sa malaking kaldero. Wow! Kaya naman, pati nga daw ang tinik niyan ay pwede mong kainin na parang sardinas. Ang presyo ng kada isa ay 60 pesos lang. Grabe ang mura lang. Bumili pala kami ng 2 piraso. Dito sa kabila ay meron din nagtitinda ng ganito. Yung maliit ay 50 pesos kada isa at itong malaki naman ay 150 pesos. Bumili nga kami ng tig-1 piraso para tikman mamaya kung alin ang mas masarap. Ito bang maliit o itong mas malaki? Ang sabi ni ate, ilang henerasyon na raw sila nagguluto ng inununan. Amazing! Siya raw ay tinuruan ng nanay niya, na tinuruan naman ng lola niya, na tinuruan pa raw ng lola niya sa tuhod. Nung narinig ko nga yan ay parang nasarapan agad ako sa binibili namin kahit hindi ko pa natitikman. Sa isang araw daw ay nakakaubos sila ng mahigit 150 pieces. Wow! Taste nila, taste nila. Para bukas, meron tayo meron sa... Bumili na nga rin kami ng tinapay para meron kaming pang-almusal bukas. Balik na kami ng bahay team guys. Let's go! Kain! Dinner pa natin to, doon na lang si Dio, sinong kumain. Okay. Tara, let's go guys! Balik na tayo. Shoutout po pala sa lahat na nakakasulubong namin sa kalsada at salamat kila kuya na sumusuporta sa amin sa paglilibot sa buong Pilipinas. Idol! Sige dito kayo sir. Salay. Salay. Ang sunod? Lagong-ulong, Balingasag. Lagong-ulong, Balingasag. Ilang oras pa dito? Mga 1 hour sir. 1 hour.
Habang bumabiyahe kami papunta ng Cagayan de Oro City, ay pinara nga kami ng mga naka-uniforme na opisyales. Meron palang checkpoint dito at nagtaka nga ako kung bakit nila ako pinapababa. Inisip ko agad kung ano ang kasalanan namin. Napagtanto ko na baka nakita nila yung isa naming kasama kanina na nakasabit at baka meron kaming hindi nasunod sa batas. Yun pala ay mga followers namin sila sir at lagi raw silang nanonood ng mga adventures namin. Kaya daw nila kami pinara ay para masilip ang jeep at para makapagpa-picture. Kinabahan pa nga ako kanina. Pero maraming salamat po sa pagsuporta sa ginagawa naming paglalakbay. At isa pong karangalan sa amin ang makamayang kayo at saludo po kami sa inyong mga trabaho. Hello po! Meron nag-overtake na itim na sasakyan at huminto sa may harap namin. Maya-maya ay meron bumabang babae at nagdakad siya palapit sa amin. Di namin siya kilala at di namin alam kung ano ang pake niya. Si ma'am pala ay follower namin. Matagal niya na raw kaming gustong makita at makausap. Matagal niya na rin daw sinusubaybayan ang ginagawa ng paglilibot sa buong Pilipinas. Kaya nung nakita niya raw ang jeep kanina, ay sinabihan niya agad ang asawa niya na mag-overtake at huminto sa harap namin. Ini-invite niya kami ngayon na mag-dinner sa Balingasag at sila raw ang bahala. Nakakahiya naman tumanggi at hindi raw maganda ang tumatanggi sa grasya. Yes! Follower daw siya. Lagi daw siya nag-chat and nag-comment na dumaan ng Balingasag para mag-dinner. So okay na daw mag-dinner tayo sa kanila. Ano pa nga rin po, ma'am? Bisaya ninyo? Oo, taga ka. Tagay-Nood. Ano Yun ninyo, lang ma'am? sa Boulevard. Sara po. Sara. I have been messaging. Sana dumaan kayo ng Balingasag. Pero ano ka mo sa... Cableria. Hindi, parang ganun. Nice kasi yung view sa Kaya naman, lumarga na agad kami at dito namin sila pinasakay sa loob ng bahay namin. Nagkwentuhan kami at shinare namin sa kanila kung gaano kasarap, kahirap at kasaya ang ginagawa naming adventures at pinili naming lifestyle. Nakakatawa na marami pala kami napapasaya sa ginagawa naming pagtira sa jeep at paglalakbay na libutin ng buong Pilipinas. This is how it feels like. Hello po! Meron kaming bisita ngayon sila, ma'am. Hello! Hindi ko alam kung saan kayo pupunta. Have you ever went outside the country? Without the dog. Without the dog. But the jeepney can't go outside the country. Okay, magbabantay. Meron na silang tinawag na guys na security para magbantay sa bahay jeep. So kind talaga ng mga tao dito. No? Salamat kaayo sa inyong tanan. Uy, te. Guys, Salamat kaayo sa inyong tanan, no? salamat kayo sa inyong tanan for inviting Bahay Jeep adto sa Balingasag. Guys, kabalo day ka magbisaya ah. Yes. Yes, Bisaya na kami. Bisaya nagyud oy. And kay balo na kami magbisaya te. Sabi na ko. Dili na mapabaligya. Dili na mabaligya. Sa pati bubunta te. I don't know. Unexpected We're to being guys. kidnapped. We're being kidnapped voluntarily. So guys, di namin alam talaga kung saan kami pupunta kasi unexpected to guys. So alam namin na masaya naman yun. Wow, ang ganda dito guys oh. Nila kami dinala sa Memory Square. Ito raw ang paborito nilang kainan dito sa Baywalk Boulevard ng Balingasag. Ang ganda nga rin pala dito guys, kahit hindi Pasko ay marami mga nakasabit na ilaw. Saktong-sakto sa mga gustong mamasyal, tumambay, mag-family bonding dahil meron ditong park at marami ring kainan. But I really don't care, man. I see through all of that. That's just your heart going loop-de-loop. Crazy good, crazy
guys, nandito kami sa Balingasag to, di ba? Balingasag, sa may pantalan ko. At kami dinadagsan ako ng tao. Kumain kami dun kanina guys, ang sarap ng food dun. Sobrang salamat po sa inyo, ang sarap talaga ng food dun guys, kanina talaga. Pagbalik nga namin ng jeep ay nagulat kami dahil napakaraming tao ang nag-aantay sa amin. Ang daming tao dito ngayon guys. Grabe ang Balingasag, napakasulido. Maraming salamat po sa inyong lahat. Thank you sa mga kapulisan natin. Thank you. Sarap po ng food dun sa may Memory Square. Sarap po ng food. Lami kayo. So guys, ano masasabi mo tita? Ang daming tao. Sa mga kalibot, bago tayo malis ng Balingasag, mag-take out muna tayo para sa biyahe natin papunta na Cagayan de Oro. Yun. Dito tayo sa The Sweet Ride. Dito na yung orders natin. Order tayo ng 8, yung dalawa nandun pa. Doon ba rin? Ay, hindi pa pala yung dalawa. Thank you. Thank you po. Salamat. Ito yung lemon, no? Kami lang tatlo. Hindi natutulog. Ito, ang mama ko. Hold you forever, ever and ever. Mag-aalas 12 na nga ng hating gabi ay naghahanap pa rin kami ng safe na parking spot para matulog at magpalipas ng gabi. Buti na lang at meron kaming follower na nag-invite sa amin dito sa Cagayan de Oro City. Kaya naman dumiretso na kami sa bahay nila dito sa Barangay Iponan. Mapaparkingan lang sana ay sapat na sa amin. Pero pinatulog pa nila kami sa loob ng bahay nila at pinagamit ng CR. Kaya thank you so much po ulit kila Ate Nats, Kuya Arnold at Kuya TJ. Bilang pasalamat ay nag-abot na rin kami sa kanila ng pasalubong. Ito po. Para sa inyo po to. Consones? Thank you. Yay! Thank you. Oh my God. Yay! Wow! We love this na. Lanzones. Mayang gabi eh. So may additional kaming kasama. Yung tito ko. Ay! Hello po! Bago sumampa ng barko, dinamay namin. Hello sir. Hello, welcome back to Santa Jose, California. Teach! Kamusta? Okay lang. Nakita ko na talaga personal. Maraming salamat din pala kay Kuya na isang follower namin na pinuntahan pa kami sa naparkingan namin kahit nga madaling araw na. So yun, nakita ko nung nakaraan nung mga, ano ba yun? Ditong January ba yun? Ano? Nung dumaan kayo dito. Ano? Oo, opo. Nakabalikan namin kahapon. Tapos may bitbit pa siyang regalo. Spaghetti lang yan. Wow! Merienda. Yan guys, merienda. Thank you po. Thank you. Ano pangalan niyo sir? Joji yun. Joji. Apo.
Habang nasa biyahe kami ay meron nag-chat na follower na nasa abroad at ang sabi niya, pwede raw kami tumira sa farm nila kahit gaano katagal namin gustuhin. Lagi raw nila kami pinapanood kaya gusto nilang makatulong. Meron daw doon kubo, CR, tubig, pero walang kuryente. Huwag daw kami mag-alala dahil libre lang daw at mas gusto raw nila na meron nakatira doon. They say that you ain't sound. Kaya naman, mula sa Cagayan de Oro City ay bumiyahe agad kami papunta sa bayan ng Alubihit, Misamis Oriental. Sakto dahil naghahanap din kami ng magiging base camp habang naglilibot dito sa Northern Mindanao. Medyo malayo nga lang ito sa sentro. May park na masikip ang kalsada at magkakalayo rin ang pagitan ng mga bahay. Masabi mo na parting looban talaga ang lugar na to. Pagdating nga namin dito ay kailangang ipasok ang jeep sa gitna ng taniman ng mais. Tapos meron pa ditong baka. Dito na tayo sa barangay Sampatulog. Ayan ito si Reggie. Siyang caretaker nitong farm and meron... Grabe, sobrang ganda. Tahimik, may silong ng puno, presko ang hangin. Tapos nakatapat pa sa araw ang solar namin para meron kaming kuryente. Thank you so much po kila Ma'am Mara at pati na rin kay Kuya Reggie na caretaker ng farm nila. Maraming salamat po. So magano tayo, magigisa tayo ng ginamos. Mayroon pa tayong toyo, may daing. Meron tayo ditong kulikot. Panis. Kulikot. Mga kulikot. Kulikot is siling haba. Pang kulikot. And then, meron tayong dahon ng sibuyas at kamatis. Igigisa natin yung ginamos. Lagyan ka ng luya. Para dito. Wag na, kahit wala ng luya. Ang unti naman pra. Kaya nga, idat para dinamihan ko na eh. Bili ka ulit. Huh? Para saan yung lab? Totoo ba? For me, I want vegetables. Sa malapit ba yun pa rin? Saan yung palengke dito ya? Diyan lang. Diyan lang. Diyan lang. Pag nguso yung ginamit, pag sabi diyan lang, alam mo na malayo daw yun. Pagka sinabing dyan lang, kaya mo palakarin, pero pag nguso na. Yun o. Saskia Bal na kumikinang. Tapos mamaya magbo-bonfire kami dito guys. Pagluluto ng tinalaga. Lalagyan niya ng ano? Ano yun to? Saging tsaka repolyo. And then ito naman. Magluluto tayong ginamos. Nagsisisi ako, ito lang binili ko. Mas marami tayong halo. Kaya nga po, mas marami pa yung ilalagay ko. Parang ano, halo na may puting ginamos. Kaya ngayon, lamang pa yung halo. Dito tayo nag-kitchen. Kamatis na lang dami. Kasi may kitchen sila dito sa labas. Pero kalan din natin yan at saka tangke din natin. Mamaya, pasok tayo sa bahay. Inisang kamatis na may ginamos. Sahog lang yung ginamos. Pambalasa na pampano. Parang feeling ko pwede na ilagay yung okra dito. Hindi kaya sobrang kalat yun. Guys, mag-ano. Experiment lang tayo. Hindi ko na ito iwain teds, no? O, ilagay ko na to. So, kaya sa ilaga namin, ganyan na. Then, konti lang yung ginamos naman. Sila, grabe, oh. Ang sarap. Lagyan ko siya, guys, ng konting water. And then, lagyan natin ng spring onions. Pagkatapos yung... Okay. So mga kalibot, panibagong buhay na naman to. Iba na naman yung ano na. Iba yung energy sa ano eh, sa bayan na to.
Nung nakaraan, nasa tayo guys sa tabing dagat. Ngayon naman, nasa gitna tayo ng ano, mga taniman ng mais. Ayan nang niluto ni ating tinulaga. Tinulaga? Ayun, may ano yan kuya? Baka na lang kulang. Sabaw. Dami. Inigiban namin ng mga kalibot kasi. Para may rami kaming stock ng tubig. Mahal to ate? Ay, hindi naman. Ewan ko to guys, mataas yung ano ko tolerance sa mga. May gusto po ng ampalaya. Ampalaya dito. Yun! Nandun pala yung isang kaldero. Anong luto ginagawa ni Lola dito? Niluluto niya. Meron pa dito guys, oh. Saan mo to kuya ba niluto? Diyan lang sa kawali. Pagtapos ko, ito ay dahon ng ampalaya guys. Masarap yan. Masarap din yan sa ginamos. Pakita ko lang sa inyo yung pinggan ni Antet. Sabihin na, lakas ko kumain. Hindi ba? Kayo naman. Sarap ng okra. Favorite gulay. Ted, so may upuan doon maliit. Ted. Ayun o, maliit. Upo ka po. Kaya ako'y tatayo lang. Saan ka, Jace? Dahil kulang pa ako sa tayo ko din. Hindi naman tatakpan. Saan kasi nakarakas ka daan? Magano ka nilang stand up? Standing ovation. Upo ka dyan. Excuse ako to. Wala na, nakataling ko din sa camera. Diyan lang si Didi para umikot eh. Hanging on to hope and holding on to a dream, wishing for the kind of love you see in magazines. The illusion falls and nothing's what it seems to be. The part left is hurting deep inside of me. Heard a whisper, someone saw you at the bar. Was it the same night you had trouble with your car? It's getting old, I've heard your stories told 1,000 times. Baby, you are using. So guys, si Jace ang nakatoka sa pagpapakain ng mga aso. Tapos si Didi ng kalalugas. Kala ka kay aso. Too much time I've been blind, 'cause there's no fixing what's been broken. So guys, dito matutulog sila dito kasi yung sala natin, mag-office tayo ngayong gabi. Doon tayo mag-work. Ngayong gabi ay dito kayo matutulog sa farm ng follower namin na nasa abroad. Sorry guys kung madilim. Matagal na raw walang nakatira dito at saka wala ring kuryente at minsanan lang din ang supply ng tubig. So ito mga kalibot, yung extension. Naglagay tayo ng extension doon kasi dito sa place natin walang kuryente. Extension yung guys, papunta rito sa power station natin dito. Pagpasensyahan na lang daw namin dahil medyo napabayaan ang farm nila. Wala rin kaming kapitbahay kaya napakatahimik talaga ng lugar. Para pala sa kuryente namin ay meron naman kaming solar panel at power station. Ito guys ang ating power station Broetti. Nakasaksak yung ating Starlink, yung extension papunta rin sa kubo, tapos mga cellphone. So sa ngayon meron tayong 97 watts na output and meron pa tayong 71% na tira. Ito naman guys yung DC load. Yun yung sa mga cellphone. So tatagal lang guys hanggang magdamag naman yan. Abot yan hanggang magdamag natin. Sobra pa. Tara! Dito po kami mag-work. Ito ay hindi pa siya fully finished. Under renovation pa. Pero ito ay pwede maging study table, work table, and extra bed, and then upuan tuwing buwabiyahe. So maraming purpose tong side. Ito Jace, dali mo kila Tito Boy para may electric fan sila doon. Okay, ito po. So ang oras ngayon ay 12:39 p.m. Nag-power nap si Daddy. Kakagising niya lang. Pwede yung mukha niya. Ito yung aming cooking station in the meantime kasi hindi pa tapos yung renovation namin. Dun sa kwarto namin maglalagay ng cooking station. And ito ay study table. Tapos ito, yung inuupuan namin ay drawer. Dati pa ikot nga.
Hindi pa tapos ipin. Pakita mo yung drawer. So, ito ay drawer talaga siya. And, nandito siya sa ilalim. Natatago siya. So, para ka lang may cabinet. Pero ang totoo, nakatago siya as upuan / storage. O, diba? And then, si Daddy ay nag-check lang nung ginawa ko. Ipapa-approve ko kay Master Ante. Charot. And ito yung tulugan setup namin for now. Usually, pag di kasi kami dito nag-work sa kwarto. Pero dahil marami tayong sleeping area ngayon, is inoccupy na namin to. And nakalabas yung mga power station natin. Yung eco-flow na malaki, dito siya nakapwesto. And then, yung eco-flow na maliit, dun yun sa kwarto. Kung mapapansin nyo, ayan, meron tayong curtain lights. Itong isang power station, DJI, sa kwarto din yan. So, nilabas lang kasi kukonect sana namin dyan yung kuryente namin. Dito si Jace, pag natutulog, lagi nakalabas yung chat. Then, si Ate Ed sa dulo. Kung papansin nyo mga kalibot, may mga extension tayo. Nakakonect yan sa power station natin kasi naka-off-grid talaga tayo ngayon. Wala tayong kapitbahay dito na malapit. At wala rin kuryente dito. Tapos, ayun yung internet natin. So, labas tayo. Napakita ko sa inyo yung sleeping area natin na extra. So, shoutout nga po pala kay Ma'am Mara for inviting us here sa kanilang property. Para daw ma-experience natin or kung kailangan daw natin ng paparkingan. So, pag-check namin, sabi namin, ang peaceful. So, sabi namin, sige nga, try natin kahit for a night. And then, prototype, lagayan ng mga tsinelas. So, ang goal dyan ay malagyan ng harang. Yan ang nagsusupply ng kuryente doon sa ginagamit nating CR ngayon. Kasi, wala nga kuryente itong property na to. So, yan din yung source ng kuryente dito sa kubo. Ayan yung electric fan. Pinapagana yan ng ating power station. Si Kuya Val, naka-folding bed. Si Dean, meron niyang kutsyon. Si Tito Boyet, may kutsyon din niya. Pero inangat niya yung paa niya. Pinuti niya yung kutsyon. Tapos guys, tingnan niyo. Ang dilim, diba? Malayo yung kapitbahay. Actually, ay street light yung ilaw na nakikita nyo dun. Yan ay kalsada o maliit na kalsada. Tapos, ito yung CR. Ito yung kusina nila, pero yung kalan tsaka tangke is sa atin yan. Tapos, itong shades sa atin din, nilagay lang natin. And yung ilaw natin na ngayon, ang source niyan ay dun sa jeep. Diba? So, grabe. Solid yung mga power station natin. Pang survive talaga. Tapos, dito mga kalibot is yung motor ni Kuya Doy. Kung mapapansin nyo, yung motor ni Kuya Doy ay may top box. Diyan yung damitan niya. Extra gamit niya like tents ay dyan sa taas. Nakita niyo yan, ginawa namin yan nung nakaraan. Wait lang po, tawag ako ng daddy. Tawag mo ako? Akala ko tawag mo po ako. Okay, nagpa-practice lang pala. So, ini-edit niya guys yung script na ginawa ko para sa kabilang platform. And siya rin yung magre-record niyan. Tapos, i-edit ko naman yung video after i-record. Yun yung kwarto namin. Nakasara yung pinto. And, dyan kami natutulog. Grabe, dami na rin pagbabago ng jeep. And, I know hindi pa siya ganun ka fully finished. Pero, I'm so happy with the result. For a very minimal budget. Bye!